Cute na bata tinakot ang bilyonaryo na binibili ang abandonadong mansyon na hideout niya. Ito pala ang ama niya. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila, no man is an island daw. At kahit na gaano pa tayo kasungit o kagalit sa mundo, ay may isang tao na darating para baguhin ang lahat at bigyan ng kulay ang malungkot nating mga buhay. Yung tao na tuturuan tayong ngumiti at maging masaya at hahangarin na nating makasama hanggang sa pagtanda. Paano nga ba nagsimula ang kwento natin ngayon? Simulan natin sa umpisa. Home sweet home! Mababa ang boses, nasaad ng lalaki pagkapasok sa loob ng malaki at abandonadong mansyon. Nakabibili lamang niya sa maliit na probinsya ng San Valentino. Siya nga pala, si Matthew Santiago, 28 years old at nagmamay-ari ng Santiago Realty, ang isa sa mga kilala at fastest growing na real estate sa bansa. Napagpasyahan niya na humanap ng lupa na mapapatayuan sana ng bagong bahay sa maliit pero magandang probinsya na ito. Lalo na't investment din naman ang lupa. Pero nakuha ang atensyon niya ng abandonadong mansyon. Naisip niya na kaunting renovation lang naman ang kailangan kaya ito na ang napili niyang bilhin. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng loob nito. Marumi at puro agyo pa. Nang hakbang na nga sana, ay agad na natigilan nang biglang natumbang isang lumang silya. Teka, sino yan? May tao ba dyan? Gulat na saad niya. Pero walang sumagot. Bagkus ay muling natumba ang isa pang lumang silya. Sino sabi yan eh? Private property na to, I can sue you for trespassing. Baka akala mo, wala pa ring nagmamay-ari nito. Naiinis na saad na ni Matthew. Maya-maya pa, ay mas lalo siyang kinabahan nang makita ang tumatalbog na bola palapit sa kanya. Hindi siya naniniwala sa multo, pero labis ang bilis at lakas ng tibok ng dibdib niya nang marinig ang tila pagtawa ng isang bata. Kasabay noon ay ang nakakakilabot na pagkanta ng boses ng isang bata. May inuwi si nanay sa bahay. Ano ba, hindi na nakakatuwa? Sino bang nandyan? Naiinis na sigaw muli ni Matthew sa tila multong kumakanta. Tila lumundag naman ang puso ni Matthew nang makita ang isang bata na nakasilip sa gilid ng hagdan. Puting-puti ang mukha nito, kaya mabilis pa sa 4:00 na napaatras siya. Aksidente naman siyang natisod kaya bigla siyang napaupo at napangiwi pa dahil sa sakit. Matatakot na sana siya, pero literal siyang napanganga nang biglang humalakhak ang batang multo na halatang pinagtatawanan siya. Halumpa! Halumpa! Humahalakhak na saad pa ng bata habang itinuturo siya. What the? Hindi makapaniwalang saad ni Matthew bago muling tumayo. Hindi kasi siya makapaniwala na naisahan siya at natakot ng isang bata gayong hindi naman siya naniniwala sa multo. Stop laughing, walang nakakatawa at mas lalong hindi nakakatuwa. Nakasimangot at masungit na saad niya sa bata. Meron pong nakakatawa. Kayo po, tanda-tandaan niyo na po, natatakot pa po kayo sa mumu. Patuloy na paghalakhak na sagot ng bata. I said stop laughing. Alam mo bang hindi tamang ginawa mo ha? Paano kung may sakit pala ako? Sa puso't inatake ako rito. Gate pa nga niya. Hindi na nga niya alam kung bakit pinapatulan pa niya ang makulit na batang ito. Natigilan naman ang bata tapos ay napanguso. Bakit mo ba kasi ginawa yun ha? Mababa ang boses? Natanong niya. Nang agad na nakadama ng konsensya na pinagalitan niya ito. Sabi po kasi nila na benta na daw po itong mansyon eh. Hideout ko po kasi ito. Kapag pumalungkot ako kaya ayoko po sanang bilhin po ng iba. Kayo po bang nakabili nito? Kayo po ba ang bagong may-ari? Sagot nga ng bata
Kaya mahina siyang napabuntong hininga bago naglakad palapit at lumuhod sa harap nito. Look, naiintindihan ko na madalas napapamahal tayo sa mga tao at mga bagay. Pero habang bata ka pa, dapat tandaan mo na hindi dapat natin hinahayaan ng emosyon ang magdidikta sa mga desisyon natin dahil lang meron tayong hindi gustong mawala. Ganun ang buhay. May mawawala at aalis at may bagong darating. Mababa nga ang boses na paliwanag pa niya. Kaya mas lalo na nga lamang napanguso ang bata na napakamot pa nga sa ulo na parang hindi naman talaga na-gets ang gustong sabihin ng lalaki. Magkano niyo pong nabili itong mansyon? Pwede po bang bilhin ko na lang po sa inyo? Seryoso po ako. Meron po akong ipon mula po sa pagbabantay ko po sa tindahan ni Mama. At saka sa baon ko po. Meron po akong 50 pesos dito oh. Bilhin ko na lang po sa inyo. Dagdag pa nga nito, kaya mas lalo siyang natawa. Magsipag ka sa pag-aaral mo at magsumikap ka. One day makakabili ka rin ng ganito. Or malay mo, ito mismo ang mabili mo. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Matthew sa cute na bata. Ako po si Matt Andrew Santos, 5 years old na po ako. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Ako si Matthew, pwede mo kong tawagin Kuya Matt. Nakangiting sagot niya at bahagya pang natigilan nang mapagtanto ang pagkakalapit ng pangalan nila. Kumunot pa nga ng noon niya habang nakatitig sa mga mata ng bata kasi ay sariling mata niya ang nakikita niya rito. Pwede po bang friends na tayo? Malawak ang ngiting tanong ng bata, kaya tumango si Matthew. Yay! Ibig po bang sabihin pwede pa rin po akong bumalik dito? Promise po hindi po ako makulit. Promise din po magbabantay po ako dito na parang security guard po. Dagdag pa nga ng bata. Basta mag-promise ka rin na hindi ka naman nanakot. Natatawa na saad pa niya. Agad namang nagliwanag ang mukha ng bata bago malawak ng umiti at tumango. Promise po, promise. Hindi na po mauulit. Salamat po ah. At saka sorry din po sa nagawa ko po. Masayang sagot nga nito at humingi pa ng paumanhin. Nang biglang, Andrew anak, nandyan ka ba? Maghahapunan na, saan-saan ka ba nasusuot na bata ka? Wika ng babae. Kumunot ang noon ni Matthew nang mapansin na tila familiar ang boses ng babae. Andyan na po si Mama. Sinusundo na po ako. Babay po bagong kaibigan. Sa susunod po maglaro po tayo ulit ha. Nakangiting sad ng bata na kumaway pa at nagmamadaling tumakbo palabas. Hindi alam ni Matthew kung anong pumasok sa isip niya pero agad siyang sumunod dito. Naku naman anak, bakit puno ng pulbos ang mukha mo? Ano bang pinagagagawa mo dito ha? Halika nga, para makapaghilamos ka na't kakain na tayo niyan. Sad nga ng babae. Mama, friends na po kami nung bagong may-ari ng mansyon. Pwede pa rin daw po akong pumunta. Dito, Mama. Masaya ang pagkukwento nga ng cute na bata. Nang biglang, Pam? Gulat at hindi makapaniwalang banggit naman ni Matthew sa pangalan ng babae nang mamukaan nga niya ito. Pamela Santos? Right? Literal namang napanganga ang babae kasi hindi niya inaasahan ito. Hindi siya makapaniwala na muling nagtagpo ang landas nila ng lalaki na matagal na nga niyang pinagtataguan. Sir Matthew? Puno ng kaba na tanong nito. Agad na nagtiimbagang ang lalaki bago bumaba ang tingin sa batang si Matt Andrew. Kung saan-saan kita hinanap, dito lang pala kita makikita. Mariinawi ka ni Matthew bago tinignan ng masama ang babae. Mukhang marami tayong kailangan pag-usapan. Dagdag pa nga nito. Mama, siya po yung bagong may-ari nitong mansyon. Friends na po kami, Mama. Siya po yung kinukwento ko. Magkakilala rin po kayo? Friends din po ba kayo? Nakangiting tanong pa ng bata. Literal namang napanganga si Pam sa narinig. Sa laki kasi ng mundo, dito pa talaga nakabili ng property ang lalaki. Pakiramdam tuloy niya, pinaglalaroan siya ng tadhana. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ng bata? Mariin at naghahamon na sagot ng lalaki. Kaya sunod-sunod na napalunok ng laway ang ginawa niya. Sir Matthew, wag ba tayo sa naririnig ng bata please? Mahina ang boses na pakiusap niya.
Kaya sarkastikong natawa ang lalaki bago tumango. Fine, lead the way then. Pero wag mong iisipin na matatakasan mo pa ako sa puntong to, Pamela Santos. Because trust me, hindi mo na magagawa ulit yun. May halong pagbabanta pa nga na saad nito, kaya muli na nga lamang siyang napalunok ng laway bago tumango. Anak, pumasok ka na muna sa loob. Maghilamos ka na ha, kakain na tayo pagkatapos mo. May pag-uusapan lang kami ng bago mong kaibigan. Kinakabahan pa rin na wika ni Pamela. Nang makarating na sila sa bahay, tumango-tango naman ang cute na bata. Okay po, Mama. Magiliw na sagot ng bata na matamis pang ngumiti sa lalaki bago masayang pumasok sa loob. Nilingon ni Pamela si Matthew at napansin niya na iginagala ng lalaki ang paningin sa paligid ng munti nilang bahay. So, this is where you live? Tanong ng lalaki. Opo, Sir Matthew. Nangungupahan po kami dito. Sagot niya. Kaya tumango ang lalaki bago siya nito hinarap. Hindi ka pa ba magsisimulang magpaliwanag? Madiin na tanong ng lalaki. Kaya mahina siyang napasinghap. Sorry po sir. Nakayoko na sagot ni Pamela. Sorry? Yan lang ang sasabihin mo, sorry? 6 years, Pamela. Hindi lang pera at oras ko ang sinayang mo, ginawa mo pa akong tanga. Tapos ngayon sorry lang ang maririnig ko mula sa'yo? May halong galit na wika ng lalaki. Ano nga bang totoong nangyari? Well, Matthew is your typical masungit at hindi marunong ngumiti na guy. Dahil busy rin sa pagpapayaman para mapatunayan ang sarili sa lahat, ay wala sa plano niya ang romance. Pero naisip niya na wala siyang mapag-iiwanan ng yaman niya kung sakali mang may mangyaring hindi maganda sa kanya. Kaya naman dito na nga siya nagpasya na maghanap ng surrogate mother at subukan ng traditional surrogacy. Kasi nga wala naman siyang girlfriend. Isang babae na magdadala ng magiging tagapagmana sa kanya. At dito rin niya nakilala si Pamela Santos. Malaking pera ang ginastos ng lalaki para dito. Pero 2 weeks after, sa kanila nalaman na nagdadalang tao na nga si Pamela. Ilang linggo pa pagkatapos nun, bigla na nga lamang nawala, na parang bula at hindi nagparamdam sa kanya si Pamela. Sinubukan ni Matthew na hanapin ang babae pero totoo nga siguro na mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Hindi kasi niya ito mahagilap, kaya hindi rin siya makapaniwala na nasa harapan na niya ngayon ang babae na itinakbo ang anak dapat niya. Sorry Sir Matthew, pero natakot kasi ako eh. Hindi ko kaya na basta ipamigay at iwan ang anak ko kaya umalis ako. May halong takot na paliwanag ni Pamela. Kaya sarkastiko na namang natawa ang lalakit na pailing pa. Anong anak mo? Anak ko Pamela. Ipapaalala ko lang sa'yo na sa akin dapat siya kasi simula pa lang naman talaga pumayag ka na sa kasunduan natin. Eh kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo, in the first place hindi ikaw ang kukunin ko. Mariin nga, nagiit pa ni Matthew. Anak ko pa rin siya. Sad naman ni Pamela at mahina pang napabuntong hininga. Alam kong pakiramdam na maiwanan ng nanay. Kasi nga lumaki ako na walang ina at si tatay lang ang kasama ko. At ayoko lang namang isipin ng bata na inabandon ako siya. Natakot ako. Kaya umalis ako para ako na lang mag-alaga sa kanya. Paliwanag pa nga nito. So, to save yourself from trouble, ayos lang sa'yo na isipin niya ang ama niya ang nang iwan at nagpabaya? We both signed a legal agreement, Pamela. At nakalagay sa agreement na ako lang ang may karapatan sa ninadala mo. Binayaran kita. Ang laki ng nagastos ko dito at ang daming oras ang inaksaya ko. All for what? Para lokohin mo lang at pagmukain akong tanga? Alam mo bang pwede kitang kasuhan for breach of contract ha? Pwede ko ring ipabayad sa iyo ang lahat ng nagastos ko, maging oras na nasayang ko dahil sa iyo. May halong galit na saad ng lalaki. Kaya agad na nakadama ng takot si Pamela. Sorry po ulit Sir Matthew. Alam ko po na mali pero hindi na nga niya nagawang ituloy pa ang sasabihin. Gusto kong makilala ng maayos siya. Gusto kong malaman niya na mayama siya. At hindi ko kasalanan na lumaki siyang wala ako. That's the least thing you could do, Pamela. O baka naman gusto mong umabot pa tayo sa korte. Pagbabanta ni Matthew.
Mariin namang napapikit si Pamela dala ng labis na takot. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya ang sarili. Alam kasi niya na hindi ito ang tamang panahon na maging mahina. Tama naman si Matthew eh. May usapan sila't nagpirmahan pa nga noon. Pero siya itong naduwag, tapos ay itinakbo at inilayo ang dinadala niya. Kaya kahit siya pa ang ina, alam niyang kahit sa ang anggulo ay si Matthew ang may karapatan sa bata at ayaw niyang galitin ngayon ang lalaki. Alam din kasi niya na sa yaman at koneksyon nito magiging madali na dito ang makuha sa kanya ang bata lalo na ngayong nahanap na sila nito. At ayaw rin niya iyong mangyari kasi ay ang anak na nga lamang niya ang rason kung bakit patuloy siyang nagsisikap. Mama, tapos na po akong magbihis at saka maghilamos. Bagong kaibigan, nandito po kayo? Hinintay niyo po ba ako para makipaglaro? Kaso, bawal na po akong maglaro kapag bagong hilamos na po ko eh. Dito na lang po kayo kumain kasabay po namin. Masarap po ang ulam. Gulay po, favorite ko po ang gulay. Sad pa nga nito, halatang nagmadali para maabutan pa nga si Matthew at sobrang lawak pa ng ngiti. Anak, pwede ka bang makausap ni Mama? Puno ng kaba na tanong naman ni Pam bago nagmamadaling lumapit sa bata at lumuhod sa harap nito. Bakit po malungkot po kayo, Mama? May problema po ba? Tanong naman ng bata kaya mapait nga na napangiti ang babae bago marahang humiling. Anak, ano kasi? Natatandaan mo pa ba nung tinanong mo si Mama kung nasa ng papa mo? Panimula nito. Tumangutango ang bata. Opo, sabi niyo po wala po akong papa. Sabi nga po ng mga bata sa labas, napulot niyo lang daw po ako sa pupo ng kalabaw kasi wala po akong papa eh. Sagot ng bata. Anak, ano kasi? May papa ka at gusto kanyang makilala. Wika ni Pamela. Kumunot naman ang noo ng batang si Matt Andrew bago napalingon kay Matthew na ngayon ay nakatitig lang din sa kanya. Kayo po ba ang papa ko? Mababa ang boses na tanungan ng bata. Hindi mawari ni Matthew kung bakit biglang lumakas at bumilis ang tibok ng puso niya sa simpleng tanong na yon. Ako nga. Sobrang hina ng boses na sagot pa niya. Parang hinaplos ng mainit na bagay ang puso ng dalawa nang makita ang luhang namuo sa mga mata ng bata. Mama, sabi niyo po bad pong magsinungaling. Sabi niyo po wala po akong papa eh, kaya bakit po kayo nagsinungaling sa akin? Sad pa nga ng bata at hindi nga mawari ang sasabihin. Anak, sorry. Bata ka pa para maintindihan ng lahat pero natakot lang si Mama. Kaya sorry na anak, patawarin mo si Mama. Agad na sagot naman ni Pamela na ngayon ay umiiyak na rin. Tapos ay tumingin siya kay Matthew na halatang naghihintay. Marahan naman siyang tumango sa lalaki at tumayo na para mabigyan ito ng moment sa bata. Pwede ba kitang mayakap? Nakangiti at mababa nga ang boses. Natanong ni Matthew nang makalapit sa bata. Bakit ngayon lang po kayo? Ayaw niyo po ba sa amin ni Mama? Hindi niyo po ba kami love? Mabait naman po kami at saka marunong na po akong maghilamos at saka magbihis mag-isa. Hindi naman po matigas ang ulo ko. Kaya bakit ayaw niyo po sa akin? Umiiyak nga na tanong ni Andrew. Wala ring tigil ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Pamela. Sobra kasi siyang nasasaktan na makita ang anak na ngayon ay umiiyak sa harap ng ama nito. Sorry kung ngayon lang si Papa. Sorry kung hindi kita nahanap kaagad. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung mga panahong kailangan mo ko. Sagot naman ni Matthew na hindi na nga napapigil pa at niyakap nga ang bata. Papa, wag na po kayo maalis, please. Wag niyo na po akong iwan ulit. Ang lungkot po kasi na walang papa eh. Love po ako ni Mama at happy po ako pero mas magiging happy po ako kapag kasama ka na po namin palagi. Kaya wag na po kayo maalis, Papa, please. Patuloy nga ang pagluha na tugon nga ng bata na yumakap na nga rin sa ama nito. Hinding-hindi na ulit aalis si Papa. Pangako, hindi na ako papayag na magkalayo tayo. Babawi si Papa. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na deserve mo. Sagot ng lalaki na namumula rin ng mata dahil sa pilit na pagpipigil ng luha. Tapos ay bahagya siyang kumawala sa yakap para muling harapin ang babae. You deprive me of years with my son.
Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kukunin at isasama ko na siya. Mariin nga na wika ng lalaki, kaya literal na napanganga si Pamela. At muli na namang nakaramdam ng takot. Sir Matthew, wag naman pong ganito please. Si Andrew na lang po ang meron ako. Kaya lang ba makaawa po ko? Wag naman pong ganito. Umiiyak na pakiusap nga nito. Iiwan po natin si Mama? Ayoko po. Kahit po nagsinungaling po si Mama, love ko pa rin po siya. At ayoko po siyang iwan dito. Kapag po ako yung nakakagawa ng mali at nagsisinungaling, pagagalitan lang naman po niya ako at hindi iiwan eh. Kaya hindi ko rin po gustong iwan si Mama. Iiyak at malulungkot po kasi si Mama. Wika nga ng bata na halatang naintindihan ang sinabi niya. Hindi mo ba na-miss si Papa? Ayaw mo bang magkasama na tayo at hindi magkahiwalay? Ibibigay ni Papa sa'yo ang lahat ng gusto mo. Ang buhay na deserve mo. Ang lahat-lahat. Mababa ang boses na tanong nga naman ni Matthew sa bata. Na-miss po. Ang gusto ko po kayong makasama. Pero ayaw pong iwan si Mama dito na mag-isa kasi iyak po siya eh. At ayaw ko po yun. At ayaw ko pong saktan si Mama kaya dito na lang po tayo kasama ni Mama, please. Sagot ng bata. Nagtiim naman ang bagang ng lalaki dahil sa narinig pero alam niyang wala siyang ibang choice. Sa ngayon kung hindi ang pumayag at kunin muna ang loob ng anak niya. Kaya sa huli ay pilit na nga lamang siyang ngumiti bago tumango. Kung saan ka masaya anak? Sagot niya bago muling niyakap ang bata at tinignan ng masama si Pamela. You're lucky woman, pero wag mong isipin na bayad ka na sa traso mo sa akin. Bulong pa nga nito kaya napalunok na nga lamang ng laway ang babae. Hindi kasi niya alam kung dapat ba siyang makahinga ng maluwag dahil mahal siya ng anak nila at ayaw nitong malayo sa kanya. O kailangan niyang matakot at kabahan dahil nakakatiyak siyang araw-araw na nga niyang makakasama ang masungit na si Matthew na galit sa kanya at tiyak nagagawa ito ng paraan para makuha nga sa kanyang anak nila. Sa mga sumunod na araw ay wala namang ibang ginawa si Matthew kung hindi ang bumawi sa bata. Araw-araw kung puntahan niya ito, isinasama sa mall, binibilhan ng kung ano-ano at iba pa. Silang dalawa naman ni Pamela, hindi pa sila nakakapag-usap ulit ng maayos kasi nga halatang galit at naiinis pa rin ang lalaki sa kanya. Madalas nga kung sungitan siya nito. Naiintindihan naman ni Pamela kung bakit. After all, aminado siya sa kasalanang nagawa. Mama, hindi pa po ba darating si Papa? Bakit ang tagal po niya? Nakanguso nga na tanong nga ng lalaki sa kanyang ina nang isang hapon habang pareho silang nakaupo at nagbabantay ng maliit na sari-sari store sa harap lang ng bahay nila. Baka busy lang ang papa mo anak. Tanging naisagot na nga lamang ni Pamela. Sa ilang araw kasi na nakakasama lagi ni Andrew ang ama nito. Napansin niya na parang mas nagkakalapit na nga ang dalawa. Naiintindihan naman niya na matagal nang ulila sa isang ama ang bata. Pero hindi niya maiwasang matakot na baka kapag sobrang maging malapit ang bata kay Matthew ay nasanay sa presensya nito. Ay maging madali na sa lalaki ang kunin si Andrew sa kanya. Papa! Malakas at masayang sigaw naman ng bata nang makita ang sasakyan na pumarada sa harap ng bahay nila. Hindi na nga naman nagpaawat pa ito na tumakbo palabas para salubungin ng ama. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Akala ko po hindi na po kayo darating eh. Nakanguso na dagdag pa nga ng bata kaya mahinang natawa ang lalaki bago kinerga ang anak. Pwede ba naman yun? Alam mo naman na hindi kita matitiis eh. Namiss mo ba si Papa? Malambing ang boses na sagot nga ni Matthew kaya tumango ang bata. Maging si Pamela ay bahagyang napanguso kasi sa ilang araw nakita niya kung gaano kalambing, kaalaga at kabuting ama si Matthew kay Andrew. Pero pagdating sa kanya ay ubo dito ng sungit at hindi pa nga ngumingiti. Opo Papa, namiss po namin kayo ni Mama. Di ba po Mama, namiss po natin si Papa? Papa, may 5 stars po ako mula kay teacher ngayong araw. Very good daw po ako Papa. Malawak nga ang ngiting sagot ng bata kaya biglang naubo si Pamela. Nanunuya namang ngumisi si Matthew sa babae dahil sa narinig.
Wow, ang galing naman ng baby ko na yan. Anong gusto mong reward? Nakangiting sagot ni Matthew. Papa, hindi na po ako baby, big boy na po ako. Sagot ng bata. Okay, anong gusto mong reward? Reward ng binata ko. Natatawang tanong na nga lamang niya. Ngumuso naman ang bata na parang nag-iisip. Gusto mo ba ng new toys at books? O gusto mong kumain tayo sa labas? Nakangiting tanong ulit ni Matthew. Ayoko po, Papa. Pwede po bang dito na lang po kayo matulog? Gusto ko po kasi yung katabi ka, Papa eh. Sagot nga ng bata. Mahinang napasinghap si Pamela sa narinig. Isa lang kasi ang kwarto sa munti nilang bahay, although king size naman ang kama at hindi niya alam kung makakaya ba niyang matulog sa iisang kama kasama si Matthew. Sus, yun lang pala eh. Walang problema, anak. Nakangiting sagot ni Matthew na halatang gustong ispoil ang bata. Kaya literal na napanganga si Pamela. Ang asim mo na. Maghilamos ka muna sa loob pagkatapos mo ay may bibigay si Papa sa'yo. May mga pasalubong ako sa'yo. Wika pa nga niya. Yay! Masayang sigaw naman ni Andrew. Bago nagpababa sa ama at nagmamadali na ngang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Akala ko hindi ka darating. Mababa ang boses na wika ni Pamela nang sila na nga lamang ang naiwan doon. Kaya tinignan siya ng lalaki at tinaasan ng kilay. Bakit? Namiss mo rin ako? Masungit na tanong pa nga nito. Hindi ah. Ano kasi? Kanina pa ako kinukulit ng tanong ni Andrew kasi hinihintay ka niya. Sagot ni Pamela na nag-iwas ng tingin. Hindi sila romantically involved ni Matthew kahit na noon pa. Hindi nga niya gusto ang lalaki dahil sobrang sungit nito pero hindi naman niya maipagkakaila sa sarili na sobrang gwapo nga nito. Oo nga pala, bakit pumayag ka matulog dito? Isa lang ang kwarto dito eh. At saka, maintindihan naman ng bata kung sasabihin mong hindi pwede at magpapaliwanag ka ng maayos. Wika pa ni Pamela, kaya muling nagtaas ng isang kilay ang lalaki bago kinuha sa sasakyan ng dala nitong malaking bag at 2 paper bags. Ilang taon kong hindi nakasama ang anak ko, kaya hindi mo maalis sa akin ang kagustuhan na mas makasama siya at ibibigay ko naman sa kanya lahat ng gusto niya. Wala rin akong pakialam kung isa lang ang kwarto rito. Kung gusto mo sa sofa ka matulog. Masungit na sagot pa nga ng lalaki. Hala, bahay mo ba to ha? Pabulong na sagot naman ni Pamela pero narinig naman ni Matthew. Hindi, pero okay lang naman sa akin kung gusto mo na. Isama ko na lang siya sa Manila. Sabihin mo lang kasi mas pabor sa akin yun. Nakaising sagot naman ng lalaki, kaya napasinghap si Pamela. Sabi ko nga doon kayo sa kwarto at sa sala na lang ako. Pero teka, bakit ang dami mo atang dalang mga gamit? Nakakunot noong tanong nga ni Pamela. Gusto ng anak ko dito. So I will stay here with him habang hindi pa tapos ang renovation ng mansyon. Napakunot noon si Pamela. Ha? Teka, hindi ka pa busy sa company mo? Muling tanong ni Pamela kaya napasimangot kaagad si Matthew. Bakit ba ang dami mong tanong ha? Alam kong ginagawa ko. At the last time I check, hindi tayo close. Masungit na tugon naman ni Matthew kaya napangiwi ang babae. Okay, relax. Nagtatanong lang yan, nagsusungit ka agad. Whatever. Sagot na nga lamang ni Matthew bago naglakad na nga. Papasok sa loob ng bahay dala. Ang mga gamit nito. Nang maiwan si Pamela sa tindahan ay napabuntong hininga na nga lamang siya bago nanlulumong umupo sa silya. Kinagabihan ay pasimpleng pinapanood ni Pamela ang mag-ama sa sala na masayang nagkukulitan habang siya busy sa paglilinis sa mga pinagkainan nila. Nang matapos sa ginagawa ay nilapitan ang kanyang mga to. Anak, kailangan mo nang magpahinga kasi maaga pa ang pasok mo sa school bukas. Saad nga ni Pamela. Okay po mama. Papa, sleep na po tayo. Excited na paganyaya naman ni Andrew bago nagmamadaling hinilang lalaki. Si Pamela naman ay may hina na nga lamang na napabuntong hininga at nakaramdam ng konting selos kasi mukhang hindi na nga siya ang kailangan ng anak niya. Mama, sabi niyo po matutulog na tayo, tara na po. Nakangiting pagtawag naman ni Andrew sa kanya.
Maya-maya pa kaya para siyang nakahinga ng maluwag. Pero agad ding natigilan at kinabahan sa ideya na iniisip ng bata na magkakatabi silang tatlo. Susunod si mama anak, sagot ni Pamela. At kinakabahan man, naglakad na nga rin siya papasok sa loob ng silid. Nadatna naman niya ang mag-ama na nakahiga sa kama. Pero may maliit pang pwesto sa tabi ng anak kaya doon siya dumiretso. Mama, Papa, happy po ako nakatabi ko po kayong dalawa ngayon. Nakangiting wika ni Andrew na nasa gitna nila. Nasaan na po ang goodnight kiss ko po? Nakanguso na tanong pa nga ng bata. Good night anak. Bulong ni Pamela na humalik sa pisngi ng bata. Good night din naman si Matthew. Yung good night kiss niyo pong dalawa. Napapangiti pa nga na tanong ng bata kaya sabay na nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Ano kasi anak may halong kaba na wika ni Pamela. Halik lang ipagdadamot mo pa sa bata. Agad na pagputol naman ni Matthew sa sasabihin niya kaya peke siyang umubo at nag-iwas ng tingin. Mama, kiss mo na po si Papa, please, para mag-sleep na po tayo. Nakanguso at nagpapakyut na saad pa ng bata. Huminga naman ng malalim si Pamela bago tumango at dahan-dahang inilapit. Ang mukha kay Matthew na ngayon ay nakangisi lang sa kanya. Gustong-gusto mo naman. May halong pangasar na bulong pa nga ni Matthew. Di wag, kiit ni Pamela. At akmang lalayo na nga sana pero laking gulat niya nang bigla siyang hinila ni Matthew. Dahilan kung bakit aksidenteng nagdampi ang mga labi nila. Kapos sila nagulat at natigilan sa nangyari kaya hindi kaagad nakalayo sa isa't isa. Good night po, Mama, Papa. Humahagigik na wika naman ni Andrew. Kaya para lang silang nakabalik sa reality at mabilis na lumayo sa isa't isa. Ramdam na ramdam naman ni Pamela ang pag-iinit ng buong mukha nila dahil sa nangyari. Lumipas ang ilang minuto, natahimik lang siyang nakatitig sa kisame. Nang nilungon niya ang magama, nakita niyang pareho ng natutulog ang mga to. Sa laki ng katawan ni Matthew ay halatang nahihirapan itong nakatagilid sa maliit na pwesto. Kaya naman nagpasya si Pamela na tumayo at kumuha ng isang unan at kumot para sa sala na nga lamang matulog at makapagpahinga ng maayos ang mag-ama. Sa sumunod na araw ay maaga siyang nagising at bumangon para makapaghanda ng agahan. Good morning po, Mama! Masayang bati ni Andrew sa kanya. Maya-maya pa. Kaya napalingon na nga lamang siya dito. Nakita naman niyang buhat ito ni Matthew at parehong nakapaligo nga ang magama. Mama, sabay po kaming naligo ni Papa. Masayang kwento pa ng bata. Good morning, maupo na kayo para makakain na tayo ng agahan. Sagot na nga lamang ni Pamela at mabilis na nag-iwas ng tingin. Naalala na naman kasi niya ang pagdampi ng mga labi nila ni Matthew kagabi. Papa, pwede ko po bang bigyan ng chocolate si teacher galing po dun sa mga pasalubong niyo po sa akin kahapon? Madami naman po yun Like ko po kasi si teacher kasi mabait po siya tsaka maganda pa. Crush ko nga po siya, Papa Magiliw na saad ng bata nang nakaupo na nga silang lahat sa hapag. Kaya mahinang natawa ang lalaki. Oo naman anak, kung gusto mo si Papang maghahatid at magbabantay sa iyo sa school. At pagkatapos diretso tayo sa mansyon para tignan kung malapit na bang matapos ang renovation. Talaga po, Papa? Yay! Opo, Papa, gusto ko po. Basta, Papa, wag pong ika-crush si teacher sa akin na po siya, Papa. Hindi ba po? Binata na po ko, pwede ko na pong ligawan si teacher? Masayang sagot nga ng bata. Anak, si Mama na ang maghahatid at magbabantay sa iyo sa school. Baka kasi busy si Papa at may mga kailangan pang gawin at tapusin sa trabaho. Agad na wika naman ni Pamela bago pa ito makasagot. Hindi ako magsasuggest kung busy ako. Masungit na sagot na nga lamang ni Matthew na maya-maya pa ay ngumisipa. At isa pa, interesado akong makita kung totoong maganda ang teacher ng anak ko. Tila may halong pangaasar pa nga na dagdag pa nga nito. Napalunok naman ang laway si Pamela. At sa hindi malamang dahilan, ay agad siyang nakaramdam ng inis lalo na't alam niyang totoo na maganda nga ang gurong natukoy.
Maganda yun, bagay sa'yo. Pero hindi mo pa alam kung saan ang daycare center kaya sasamahan ko na muna kayo papunta. Sagot nga ni Pamela na nag-iwas pa ng tingin. Sabi mo eh. Napapangisi na sagot naman ni Matthew na nagkibit balikat pa nga. Si Pamela naman ay muli na nga lamang napasimangot sa hindi maipaliwanag na dahilan. Muntik nang matawa si Matthew sa nakitang reaksyon ng babae. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay nag-e-enjoy siya sa nakikitang frustration mula dito. Pagkatapos kumain ng agahan ay sabay-sabay na nga silang naglakad palabas. Good morning, Pam. Good morning, Pards. Nakangiting bati nga ng lalaki na nakasalubong nila sa labas. Good morning, Pards. Masayang sagot naman ng bata. Pards? Nakakunot ang noong tanong naman ni Matthew. Opo, Papa, siya po si Pards Jonas. Manliligaw po ni Mama. Papa, mabait po si Pards. Dati po, lagi din po niya akong binibigyan ng toys at pinapasyal po niya kami ni Mama at saka siya rin po ang lagi ko pong kalaro, Papa. At saka Papa, alam niyo po, idol ko po si Pards kasi po architect po siya at ang galing po niya. Masayang pagkukwento pa nga ng madaldal na si Andrew kaya napangiwi si Pamela. Sa puntong yun ay si Matthew naman ang napasimangot at tila na inis. Ikaw pala, Jonas. Ang aga natin na. Wika naman ni Pamela. Oo. May site visit kasi kami ngayon. Sagot nga nito at napalingon pa kay Matthew. May bisita pala kayo. Matthew pare, papa ni Matt Andrew. Seryosong pagpapakilala ni Matthew pero hindi naglahad ng kamay. Nice to meet you pare. Pero hindi naman kayo ni Pam, di ba? Sagot ni Jonas kaya mas lalong nakaramdam ng inis si Matthew. Uy, ano ka ba naman Jonas? Hindi kami. Agad na sagot naman ni Pam at peke pang tumawa. Kahit na kinakabahan siya sa napapansing tensyon na namumuo sa pagitan nga ng dalawang lalaki. Ayos. At least alam kong may pag-asa pa rin ako sa'yo. Sige na Pam, papasok na ako sa trabaho. Bye Pards. Laro tayo ng basketball minsan ha. Nakangiting wika pa nga ni Jonas. Sige Jonas, mag-iingat ka. Nakangiting nagpaalam naman ng batang si Andrew saka kumaway pa nga sa lalaki. Nang biglang, matagal ka na bang nililigawan nun? Nakasimangot at masungit na tanong ni Matthew kay Pam nang wala na si Jonas. Medyo matagal na rin naman. Sagot naman ni Pamela. Tss, hindi naman gwapo. Nakasimangot na bulong ni Matthew bago kinarga ang anak nila. Halika na nga anak. Sad pa nga nito at nagsimula na nga ulit na maglakad. Napakagat naman ang ibabang labi si Pamela at sinubukan man niyang pigilan ng kusa, sumilay ang ngiti sa labi niya. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Aminado si Matthew na masaya siyang makasama ang mag-ina at aminado rin siyang nasasanay na nga siya sa presensya ng mga to. Ayaw mga mini ni Pamela ay ganoon din ang nararamdaman niya. Although madalas pa ring magsungit ang lalaki lalo na kapag naiinis ito dahil sa madalas na pagdalaw sa bahay ng manliligaw ni Pamela na si Jonas. Hindi ka makatulog? Tanong ni Matthew isang gabi nang maabutang nakaupo si Pamela sa terasa na tila ba malalim ang iniisip. Nagpapahangin lang. Ikaw, bakit gising ka pa? Si Andrew. Sagot naman ni Pamela na medyo kinabahan nang umupo nga sa tabi niya ang lalaki. Natutulog na ang anak natin. Sagot nito at napalunok naman ng laway si Pamela. Kasi yun ang unang pagkakataong sinabi ni Matthew, ang salitang anak natin. Normally kasi ay puro anak ko. Ang sinasabi nito na parang gusto niya talagang solohin ng bata. Hindi rin ako makatulog eh. Nagpapahangin lang sana tapos nakita kita dito. Dagdag pa nga ng lalaki, kaya marahan na nga lamang siyang tumango. Bakit parang ang lalim ata ng iniisip mo? Tanong pa ng lalaki maya-maya pa. Di, buong buhay mo sigurong nagsusungit ka. Wow ha, nahiya naman ako sa'yo. Gate pa nga ni Pam. Tapos ay nagkatinginan sila at sabay na natawa. But seriously, ano bang iniisip mo? O baka naman hindi ka nakakatulog ng maayos sa sofa? I mean, okay lang naman sa akin na
Magkakatabi tayong tatlo sa kwarto. Kung hindi ka komportable, ako nang nasa sofa. Anong nakain mo at parang bumait ka ata bigla? Takang tanong naman ni Pamela. Kainis naman to eh. Kasasabi ko lang na sinusubukan ko mag-reach out. Nakasimangot at masungit naman na sagot ni Macho. Relax. Kahit kailan talaga, hindi ka mabiro. Sagot ni Pam. Iniisip ko lang na ang bilis lumipas ng panahon. Dati nasa sinapupunan ko lang si Andrew tapos ngayon lumalaki na at nagkakaisip na siya. Ikaw na nga ang madalas nang hinahanap eh. At sa totoo lang natatakot ako na baka dumating ang araw na sumama na siya sa'yo. Pagsasabi nito ng totoo, kaya bahagyang umawang ang bibig ng lalaki. Hindi ba yun naman talaga ang balak mo? Ang makuha ang loob niya para maging madali na sa'yo ang makuha siya? Dagdag pa nga ni Pamela. Oo, yan ang balak ko at gusto ko nung una. Pero naiintindihan ko naman na mahal ka ng bata, na parte ka ng buhay at sistema niya. At kahit pa mapalapit siya sa akin, alam ko na hindi niya nagugustuhin na iwan ka. So ganun na lang yun? Papayag ka na mastak kasama ako? Why not? Ikaw na rin ang nagsabi. Ina ka pa rin ng anak natin. Walang pag-aalinlangang sagot naman ni Macho. Agad silang nagkatinginan ng mata sa mata dahil doon. Nang pakiramdam ni Pam ay nalulunod na nga siya, sa ilalim ng titig ng lalaki ay peke siyang umubo at mabilis na nag-iwas ng tingin. Can I ask you a personal question, Pam? Mababa ang boses na tanong pa nga nito, kaya tumango na nga lamang ang babae. Ano yun? Yung totoo, bakit hindi ka sumunod sa usapan natin dati? Bakit basta ka na lang umalis? Hindi mga nasabi ko na sa'yo na alam ko ang pakiramdam na maiwanan ng nanay. Sinubukan ko siyang hanapin at puntod niya ang nahanap ko. Nalaman ko na na-overdose siya sa paggamit ng pinagbabawal na gamot at ang dami kong tanong sa kanya na alam kong hindi na mabibigyan ng kasagutan. At yun ang ayaw kong dalhin ni Andrew sa paglaki niya. Yung mga tanong gaya ng kung bakit siya iniwan at inabandona ng sariling ina. Alam ko na mali at unfair yun sa part mo. At sorry ulit sa nagawa ko. Paliwanag ng babae. Tsaka nangako kasi ako kay tatay na kapag akong nagkaanak, mamahalin at aalagaan ko siya nang higit sa buhay ko. Dagdag pa nga nito, bago mapait na napangiti. Nasaan ang tatay mo? Tanong nga ni Macho. Wala na. Nagkaroon kasi siya ng komplikasyon sa puso noon. Nung panahong nagkakilala tayo, yun din ang panahon na nasa ospital siya. Kaya ako pumayag na maging surrogate mother para may pera akong magamit sa pagpapagamot niya. Kaya nung nawala siya, doon ko rin naalala ang pangako ko sa kanya. Naalagaan at mamahalin ko ang magiging anak ko. At hindi ako gagaya sa nanay ko. Sagot ni Pamela. Umawang naman ang bibig ni Macho dahil sa narinig. Oo, alam niyang mali ang ginawa ni Pam dati, pero naiintindihan na nga niya ito ngayon. Totoo nga na may rason at kwento ang bawat side ng tao. It must have been really hard for you. You know, ang magpalaki ng bata na mag-isa, bulong pa ng lalaki. Tipid namang ngumiti si Pam bago tumango. Oo, mahirap. Pero wala namang madali eh. Tsaka wala akong hindi kakayanin para kay Andrew. Sagot nito. Yes, and you did a very great job. Na mapalaki siya ng maayos. Kahit pa mag-isa ka lang. Wika nga ni Macho na nagpangiti kay Pam. Ikaw, bakit tayo mong magkaroon ng asawa? I mean, bakit anak lang ang gusto mo? Tanong ni Pam pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Wow close na ba tayo? Natatawang bawi ng lalaki kaya si Pam naman ang napasimangot. Ang daya mo naman eh. Biro lang. Nakangiting sagot naman ni Macho bago tumingala sa kalangitan na puno ng makikislap na bituin. I grew up with my grandmother. Siya lang ang kasama ko simula bata hanggang sa paglaki ko. Bunga kasi ako ng pagtataksil ni na mama at papa. Pareho silang may pamilya. I've always felt unwanted by own parents. Hindi nila ako kailanman kinumusta
Wala silang dinaluhan sa mga birthdays ko. Alam mo, sa totoo lang, okay lang naman sana yun eh. Kasi kasama ko naman si Lola pero nung 4th year high school ako, nawala siya. Doon ko sobrang naramdaman na mag-isa ako. Kaya pinag-aral ko ang sarili ko. Hindi ako humingi ng tulong sa mga magulang ko. Nagsikap ako para mapatunayan sa kanila na kaya kong wala sila. Kasi gusto ko silang magsisis na binaliwala nila ang isang gaya ko. Sa tingin ko nagawa ko naman. Mahabang saad nito at mapait pang napangiti. Kaya hindi ka naniniwala sa love? Mababa ang boses na saad ni Pam. At tumango naman ang lalaki pero minahal ka naman ng lola mo, hindi ba? Tanong nga ni Pam, kaya napalingon sa kanya si Matthew. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga sa kanya ni Matthew. Alam ko na magkaibang klase ng love yon. Yung pagmamahal sa'yo ng lola mo, hindi romantical yun, pero love pa rin naman. Patunay na totoo pa rin ang love. Nagsikap ka at naging successful para maipakita sa mga magulang mo na hindi mo sila kailangan. Na kaya mo ang sarili mo para makaganti ka sa kanila. Pero alam mo ba kung ano ang best revenge? Tanong pa nga ni Pam. Ano? Kuryosong tanong naman ng lalaki. The best revenge is to show them that you are better than them. Na kahit pa hindi ka nila minahal at tinuring na anak, kaya mo pa ring magmahal. Na kahit hindi ka nila kailanman binigyan ng pamilya, ikaw, kaya mo pa rin bumuo at magmahal ng sarili mong pamilya. Paliwanag ng babae. Bumilis at lumakas naman ang tibok ng puso ni Matthew dahil doon. Bagay na unang beses niyang naramdaman dahil kay Pam. Oo nga pala Pam, gusto ng anak natin na sa mansyon na tumira pagkatapos ng renovation, papayag ka ba? Agad na pag-iiba ni Matthew ng usapan. Kasama ako? May halong ka ba naman na tanong ni Pam? Bakit ayaw mo ba? Tanong naman pabalik ni Matthew. Siyempre gusto. I mean, kung nasaan si Andrew doon din ako. Well, kung sasama ka, may isa lang akong rule sa bahay. Way ka nga ni Matthew bago tumayo at kumunot naman ang noo ni Pam dahil doon. Ano namang rule yun? Bawal tumanggap ng manliligaw. Bulong ni Matthew tapos ay tumalikod na. Kusang ngang sumilay, ang ngiti sa labi niya dahil doon. Ha? Nalilitong tanong naman ni Pam. Teka, si Jonas bang tinutukoy mo? Wala akong sinasabing pangalan ah. Saad naman ni Matthew. Si Jonas lang naman ang manliligaw sa akin eh. Teka, huwag mong sabihin nagsiselos ka. Napapangiting sagot ni Pam. Hindi ah, bakit naman ako magsiselos? Asa ka naman. Nakasimangot na sagot ni Matthew kaya mahinang natawa si Pam. Kung ganun okay lang ba kung ikaw munang bahala kay Andrew bukas? Bakit may lakad ka? Tanong nga ni Matthew. Well, inaaya kasi akong lumabas ni Jonas. Sagot naman ni Pam at agad pang nagpigil ng ngiti nang makitang napasimangot na nga si Matthew. What? Sabi mo bawal lang tumanggap ng manliligaw sa mansyon, di ba? Wala pa naman tayo sa mansyon eh. At hindi naman ang mansyon mo ang pupuntahan namin. Kaya okay lang naman kasi sa labas naman kami, hindi ba? Tila may halong pang-aasar pa nga na tanong ni Pam. Kahit pa ang totoo ay balak lang naman talaga niyang kausapin si Jonas para patigilin na nga ito sa panliligaw. Kasi nga bukod sa kaibigan lang talaga ang tingin niya sa lalaki noon pa man, ay parang hindi maganda tignan. Para sa iba na patuloy siyang tumatanggap ng manliligaw, gayong kasama niya sa iisang bubong ang mag-ama. Noon pa lang sinabi na niya kay Jonas na wala sa plano niya ang pumasok sa relasyon kasi ayaw niya itong pasahin. Pero sadyang mapilit lang ang lalaki. At ngayon, sa hindi may paliwanag na dahilan at sa miksing panahon, ay iba na ang epekto ni Matthew kay Pam. At kung susubok siyang pumasok sa isang relasyon, hindi niya may pagkakaila na si Matthew ang gusto niyang makasama. Alam mo, ewan ko sa'yo. Nakasimangot at masungit na sagot na nga lamang ni Matthew. Bago pumasok, sa loob ng kwarto malakas namang natawa si Pamela
dahil sa pagiging pikon ng lalaki. "Good night, Mr. Sungit." Nangaasar na saad pa nga ni Pam, pero tinignan lang siya ng masama ni Matthew na hindi maitago nga ang selos. Hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman yun totally. Sa sumunod na araw ay maagang bumangon si Pamela para maghanda ng agahan para sa kanila. Natatawa na nga lamang siya sa tuwing magkakatinginan sila ni Matthew. Sinisimangutan pa rin siya nito. Mama, may date daw po kayo ni Pards Jonas? Pwede po ba akong sumama, Mama? Tanong nga ni Andrew maya-maya, kaya malawak na napangisi si Matthew na tila natuwa sa sinabi ng anak. "Hay nako anak, may importante kasi kaming dapat pag-usapan ng Pards Jonas mo. Pero wag kang mag-alala, kasi mabilis lang naman si Mama at uuwi din ako kaagad." Sagot ni Pamela. Tapos ay bahagya nga siyang napalingon kay Matthew na nawala ang ngiti at muling napasimangot. "Huwag kang mag-alala anak. May date din tayo. We are going to have a lot of fun today." Wika naman ni Matthew. Mahina na nga lamang na natawa si Pam, tapos ay nagkibit balikat. Pagkatapos kumain ang agahan, ay naghanda na si Pam. At maya-maya pa, ay dumating na nga si Jonas para sunduin siya. Nagpaalam na nga rin naman sila kina Matthew at Matt Andrew. Nagpipigil nga ng tawa si Pam kasi hindi may pinta ang mukha ni Matthew. "Salamat sa pagpayag na sumama sa akin, Pam. Alam mo, sa totoo lang hindi ko inaasahan na papayag ka." Nakangiting wika ni Jonas nang makarating na nga sila sa plaza at naglalakad-lakad. "Kailangan din kasi talaga kitang makausap, Jonas." Mababa ang boses, nasagot ni Pam kaya agad na nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. "Mukhang alam ko na kung tungkol saan." Sagot nito at malungkot pang ngumiti. "Jonas, napakabuti mong tao. Ikaw ang madalas na nandyan kapag kailangan namin ni Andrew ng tulong at kasama noon. Pero kasi Jonas, deserve mo na makahanap ng babae na mamahalin at aalagaan ka. Gaya ng pagmamahal at pag-aalaga na kaya mong ibigay. Alam mo, sa totoo lang kung kaya lang nating diktahan ng puso, gagawin ko naman talaga para sa iyo eh. Kasi nga, alam ko na sobrang buti at sincere mong tao. Pero, hindi kasi pwede yon. At ayokong paasahin ka sa wala. Kaya sana Jonas itigil mo na ang panliligaw mo sa akin." Mababa ang boses, nadagdag pa ni Pam. Pilit namang ngumiti si Jonas bago marahang tumango. "Naiintindihan ko, Pam. At hindi mo naman ako pinaasa. Simula pa lang naging totoo ka na sa akin hanggang kaibigan lang talaga ako. Ako naman talaga tong mapilit eh. Pero at least, wala akong regrets, 'di ba?" Sagot nga nito. "Salamat dahil pinayagan mo pa rin ako na patunayan ang nararamdaman ko para sa'yo." Nanlulumo naman na bulong ni Pam. "I'm sorry, Jonas." "Pam, hindi mo kailangan humingi ng sorry. Hindi mo naman kasalanan na hindi mo ako kayang mahalin eh. In fact, dapat nga nagpapasalamat pa ako sa iyo kasi naging mabuting kaibigan ka sa akin at naging honest ka. Si Matthew, tama ba?" Mababa ang boses na tanong pa nito na siyang kinagulat ni Pam. "Anong ibig mo sabihin?" "Kapag pinupuntahan ko kayo sa inyo nakikita ko na iba ang ngiti mo. Sa tuwing nakatingin ka sa kanya o kapag kausap mo siya. Ganyan din kasi ako sa iyo. Kaya alam ko na may gusto ka sa kanya." Sagot ni Jonas. "Sa totoo lang Jonas, hindi ko rin kasi alam kung paano nangyari eh." Wika ni Pam. "Masaya ako para sa iyo, Pam. Masaya ako para sa inyo ni Andrew. Alam mo sa totoo lang, sa nakikita ko mabuting tao naman si Matthew eh. At naniniwala ako na hindi na kayo sasaktan. At okay na ako sa ideyang yun. Basta maging masaya kayo ng anak mo. Okay na ako dun." Sagot ni Jonas. Tipid namang napangiti si Pam sa narinig. Kasi napakabuting tao talaga ni Jonas at sobrang swerte niya na nagkaroon siya ng kaibigan na kagaya nito. "Paano? Hatid na kita sa magama mo?" Nakangiting biro pa nga nito kaya mahinang natawa si Pam. "Hindi na Jonas. May dadaanan pa kasi ako eh. Maraming salamat at
Pasensya na ulit sagot ni Pam. Medyo nagulat pa nga siya nang nakangiting lumapit si Jonas sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Wala akong ibang hiling kundi ang maging masaya kayo ni Andrew, Pam. Salamat ulit sa pagiging mabuting kaibigan sa akin. Pero pwede mo pa rin namang maging kaibigan ako, di ba? Bulong nito, kaya napangiti si Pam at marahang tumango. Salamat din, Jonas, at oo naman. Kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo. At lagi lang din akong nandito para sa'yo. Sagot nito. Tapos ay kumawala na nga sa yakap si Jonas at nagpaalam na sa kanya. Pinanood naman ni Pam na umalis ang lalaki tapos ay mahina siyang napabuntong hininga. Mahirap sa kanya na gawin yun, pero alam niyang kailangan. At wala rin siyang ibang hiling. Kung hindi ang maging mabuti ang kalagayan ng kaibigan at makahanap nga ito ng mamahaling babae na magmamahal din sa kanya. Akmang tatalikod na nga sana si Pam para makalis pero agad na kumunot ang noon niya nang makita ang magama na biglang nagtago sa nagtitinda ng lobo sa plaza. Kaya mahina siyang natawa sa ideya na sinundan talaga siya ng mga to. Anong ginagawa niyo dyan? Nandito rin pala kayo? Ipinasyal ko lang ang anak natin. Nasaan ang date mo? Sagot nga ni Macho na nagiwas ang tingin. Hello po, Mama. Naglalaro po kami ni Papa. Kunwari daw po, detectives daw po kami kaya sinusundan po namin kayo ni Pards. Nakangiting sagot ng batang si Andrew. Kaya biglang naubo si Matthew at tinakpan ang bibig ng bata. Sinusundan niyo kami? Hindi makapaniwalang tanong ni Pam. Kaya napasimangot na naman ang lalaki. Opo, Mama. Umalis na po pa si Pards? Tanong ni Andrew kaya tipid nang umiti si Pam bago tumango. Oo, anak umalis na ang Pards mo. Pauwi na nga rin sana ako kaso nakita ko kayo dito. Ni hindi ka man lang hinatid pa uwi? Hindi man lang nagpaka-gentleman. Nakasimangot na bulong pa nga ni Matthew pero narinig naman ni Pam na agad na napangiwi. Excuse me, gusto niya ako sanang ihatid pero tumanggi lang ako. Giit naman ni Pam. Kaya mo naman palang tumanggi pero bakit hindi ka pa tumanggi nang niyakap ka niya? Namasungit nga na wika ng lalaki. Napayakap ka pa talaga kung saan maraming nakakakita. Kayo na ba? Dagdag pa nga nito kaya bahagyang nakaramdam ng inis si Pam. Ano bang problema mo kay Jonas, ha? Wala namang ginagawa sa iyo yung tao na masama eh. At ano naman ngayon kung yayakapin niya ako? Magkaibigan naman kami Unless marumi ang isip ng nakakakita o baka naman pati ikaw marumi ang iniisip tungkol sa akin. Sagot niya kaya kaagad na umawang ang bibig ni Matthew na para bang biglang natauhan sa narinig. Nag-aaway po ba kayo? Nakangusong tanong pa nga ni Andrew sa kanila. Ha? Hindi anak. Agad na sagot naman ni Pam. Ayaw kasi niyang gano'n ang isipin ng bata. Akala ko po nag-aaway kayo Sagot ng bata at matamis pang ngumiti sa kanila. Mama, Papa, pwede po bang umuwi na po tayo? Gusto ko po kasing maglaro ng mga bago ko pong toys Dagdag pa nga nito kaya tipid na nga lamang nang umiti si Pam bago tumango. Hindi naman sumagot si Matthew na nanatili lang nakatitig sa babae. Pero gusto niya itong makausap kasi nag-aalala siya na baka na-offend niya ito dahil sa selos na nararamdaman niya. Kaso hindi niya alam kung paano yun gagawin. Kaya sa huli, tahimik lang silang dalawa sa sasakyan at hinayaan ng batang si Andrew na daldalan nga sila hanggang sa makauwi sila ng bahay. Pam, can we talk please? Mababa ang boses. Napakiusap ng lalaki pagkarating sa bahay. Marahan pa niyang hinigit ang braso ni Pam na papasok na nga sana sa loob. Ano na naman? Kung hindi maganda ang sasabihin mo, pwede bang wag na lang? Kasi alam mo sa totoo lang nakakapagod din tindihin yung mood swings mo. Dinaig mo pa ako Giit ng babae. I just want to say sorry, okay? I didn't mean to offend you. Sagot ni Matthew. Hala, nag-aaway po kayo Bati na po kayo, please. Malulungkot po ako. Nakanguso na saad ng bata kaya parehong natigilan ng dalawa.
Hindi kami nag-aaway ng mama mo, anak. Nakangiting wika naman ni Matthew at hinaplos pa ang ulo ng bata. Mauna ka na sa loob, kakusapin ko lang ang mama mo, okay? Dagdag pa nga nito, kaya marahang tumango ang bata bago sumunod. Nang maiwan silang dalawa, sa labas ay muling tinignan ng lalaki si Pam. I'm sorry sa nasabi ko. Wika ulit nito. Minsan kasi pinag-iisipan din natin yung mga sinasabi natin para hindi tayo nakakasakit ng iba. Gate naman ni Pam. Okay, fine. Nagsiselos ako, okay? Wika na nga ni Matthew kaya agad na napaubo si Pam. Ha? Hindi ko alam kung kailan, saan at paano nagsimula pero naiinis ako. Si Idea na may ibang nanliligaw sa'yo. Ayoko maniwala sa love pero wala eh. Binago mo ang pananaw ko. Bago sa akin to kaya hindi ko alam kung paano i-express ang sarili ko. Kapag nagpupunta ang pangit na yun dito, naiinis talaga ako kapag napapangiti niya kayo ng anak natin. I may sound selfish pero gusto ko ako lang ang makakapagpangiti sa inyo. Tapos kagabi pa lang, selos na talaga ako. Tapos nakita ko pang niyakap kanya kanina. This is frustrating me, Pam. Frustrated nga na paliwanag ni Matthew. Napakagat naman sa iba pang labi si Pam dahil sa narinig. Kaya lang ako sumama sa kanya para makausap siya. Sinabi ko sa kanya na hanggang magkaibigan lang talaga kami. Niyakap niya ako bago siya umalis para sabihin na wala siyang ibang hiling kundi ang maging masaya kami ni Andrew at maging magkaibigan pa rin kami. Halos pabulong na sagot ni Pam at napayuko pa para itago ang kilig at ngiti na nais sumilay sa labi niya. Ako, mababa ang boses. Natanong pa nga ni Matthew. Anong ikaw? May halong ka ba naman na tanong ni Pam? Kung ako maniligaw sa'yo, mabibigyan mo ba ako ng chance kahit pa madalas daig ko pa ang babaeng may dalaw sa mood swings ko? Kahit pa madalas akong magsungit? Like what I've said, this is new to me. Na hindi ako marunong manligaw pero para sa'yo gagawin at susubukan ko. Just give me a chance to prove myself, please. May halong lambing ang boses na wika ni Matthew. Ikaw ang dahilan kung bakit kinausap ko si Jonas at sinabi na hanggang magkaibigan lang talaga kami. Pabulong naman na sagot ni Pam at nag-iwas pa ng tingin. Umawang naman ang labi ni Matthew pero maya-maya lang napangiti sa narinig. Anong ibig sabihin nito? Gusto mo rin ako? Masayang tanong nga nito. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka naman niligaw ah. Kagad naman natugon ni Pam. Masaya namang humalakhak ang lalaki bago mabilis na yumakap sa babae. Kahit pa maging tayo na araw-araw pa rin kitang liligawan. Sagot nito bago kumawala sa yakap. Pero teka, pwede naman kitang halikan, di ba? May halong harot na tanong pa nga nito, kaya napakagat na nga lamang si Pam sa ibabang labi niya. Halik agad? Kasasabi lang naman ligaw ka muna eh. Kunwari ay reklamo nito, kahit pang totoo ay halos himatayin na nga siya sa kilig. Isa lang, please? Pakiusap naman ni Matthew nang umuso pa nga na parang nagpapakyut. Natawa naman si Pam kasi kamukhang kamukha nito ang anak nila kapag ngumunguso. Hindi pa nga siya nakakasagot ay marahan na ngang yumuko ang lalaki at dinampian siya nito ng mababaw na halik sa labi. Nagulat si Pam sa nangyari pero kusa ring napangiti sa huli. Sabi niyo, mag-uusap lang po kayo. Mukha naman po kayong kuhol dyan eh. Wika nga ni Andrew na nakasilip pala sa may bintana at pinapanood sila. Sabay naman silang napalingon dito at natawa. Tapos ay muling niyakap ni Matthew si Pam para may paramdam din dito ang pagmamahal at presensya niya. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas naging maayos pa ang lahat. Totoo nga na nanligaw si Matthew kay Pam at all out kung harutin siya ng lalaki kahit pa sa harap ng anak nila at ibang tao pa. Bago man, para kay Matthew ang ganito ay sobrang saya pa rin niya at alam niya sa sarili niya na totoo ang nararamdaman niya. Hindi ka pa ba matutulog, mahal?
Nakangiti at malambing ang boses. Natanong ni Matthew isang gabi. Habang magkakatabi silang nakahiga sa kama, ang anak nila ay tulog na. Sa pagitan nila, napangiti naman si Pam sa tawag sa kanya ng lalaki. Magmula nang manligaw ito sa kanya, ay mahal na ang tawag sa kanya ni Matthew at hindi niya alam kung kailan siya masasanay sa ganun. Naisip ko lang, ayaw mo bang subukan na harapin at kausapin ang mga magulang mo? Tanong nga ni Pam. Natahimik naman si Matthew sa narinig bago umupo sa kama. Sorry sa tanong, Matthew. Hindi mo kailangan sagutin, pasensya ka na ulit sa nasabi ko. Agad na pagbawi pa nga niya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko kasi alam kung kaya ko ba silang makaharap. Sagot ni Matthew, kaya marahan siyang tumango. Matthew, hindi sa nanghihimasok ako sa buhay mo. Hindi rin sa ini-invalidate ko ang mga hirap at sakit na pinagdaanan mo dahil sa kanila. Ang sa akin lang kasi, masyadong maiksi ang buhay at mas magaan matulog sa gabi na alam mong wala kang dinadala na sama ng loob. Kaya sa tingin ko mas mabuti siguro na makaharap mo na sila at masabi mo sa kanila yung mga bagay na matagal mo nang dala dyan sa dibdib mo. Yung mga bagay na matagal mo nang gustong sabihin sa kanila. Mahabang paliwanag nga ni Pam. Wala na ang nanay ko at hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin siya kung bakit inabandonan niya ako at iniwan kaya. Ikaw, may pag-asa ka pa. Ayokong maging huli na ang lahat para sa'yo. Kaya habang may pagkakataon ka pa, sana mapag-isipan mong mabuti ang tungkol dito. Dagdag pa niya na siyang nagpangiti sa lalaki. Bakit ba? Ang ganda mo mula labas hanggang loob, Pam. Mas lalo tuloy ako napapamahal sa iyo eh. May halong harot pa nga na sagot nga ng lalaki, kaya mahinang natawa si Pam. But seriously, ganyan din ang iniisip ko. Hindi bali, susubukan ko silang tawagan bukas at tanungin kung kailan sila pwedeng makausap. Saad pa ni Matthew, kaya masayang tumango-tango si Pam. Masaya ako sa desisyon mo, Matthew. Sagot pa nga nito. Magpahinga na tayo? Nakangiting tanong nga ni Matthew kaya tumango si Pam. Good night, mahal. Malambing na saad pa nito. Good night din, mahal. Sagot nga ni Pam na ikinagulat ng lalaki. Mahal? Teka, ibig bang sabihin tayo na? Sinasagot mo na ako? Medyo napalakas ang boses na tanong nito. Uy, ang ingay mo naman eh. Baka magising ang bata. Natatawang sagot pa ni Pam. Pam, answer me please. Tayo na ba? Sinasagot mo na ba ako? Pwede na ba kitang halikan at yakapin kahit kailan ko gusto? Pabulong na puno ng pag-asa na tanong pa nga ulit ni Matthew. Napakagat naman sa ibabang labi si Pam bago marahang tumango. Mahina pa nga siyang natawa nang mabilis na tumayo ang lalaki tapos ay pinagsusuntok kunwari ang hangin. Dala ng labis na saya. Maya-maya pa ay kumunot ang noo niya nang makita na dahan-dahang dinala sa dulo ng kama si Matthew, ang anak nila. Tapos ay agad nga na humiga ito sa tabi niya at mahigpit siya nitong niyakap. Dapat masanay na ang anak natin natutulog sa kwarto mag-isa. Para paggalipat natin sa mansyon may privacy na tayo lagi sa kwarto natin. Maharot pa nga na bulungan ni Matthew kaya natawa ang babae. Puro ka talaga kalokohan. Magpahinga na nga tayo. Natatawang sagot na nga lamang niya. Kaya naman mas hinigpitan pa ni Matthew ang pagkakayakap sa kanya. Salamat kasi. Tinuruan mo kong magmahal, Pam. Binigyan niyo ng anak natin ng kulay ang malungkot na mundo ko. Hindi ako perpektong lalaki pero pangako. Mamahalin at pasasayihin at talagaan ko kayo sa paraang alam ko. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na deserve nyo. Nakangiti at puno ng sinseridad. Nasaad pa nga nito. Salamat, Matthew . Hindi rin ako perpekto pero mamahalin at aalagaan ko rin kayo sa abot ng makakaya ko. Nakangiting sagot naman ng babae. Kaya naman ang gabing yon ay masaya at magaan ang loob nila na natulog habang magkakayakap. Sorry if we're late. Wika ni Matthew isang araw.
Pagkarating nilang mag-ina sa isang resto sa Maynila para nga kitain ng mga magulang niya. Just make sure na importante to kasi marami akong kailangan ng sikasuhin. Giit ng ginang kaya napakagat na nga lamang ng ibabang labi si Pam. Kasi ay ramdam niya na tila malayo talaga ang loob ng mga ito kay Matthew. At ganun din si Matthew sa kanila. Don't worry, mabilis lang to. May mga gusto lang sana akong sabihin. Sagot ni Matthew nang nakaupo na nga sila. Gusto ko lang makilala niyo ang babaeng espesyal sa akin, si Pamela. At ang anak namin, si Matt Andrew. Dagdag pa nga niya. Are you kidding me right now? Pinapunta mo kami dito para lang dito? Giit ng ina ni Matthew. Minerva, mariin na saad naman ang papa nito. Masaya ako na makilala ang apo ko at ang babaeng mahal mo, Matthew. Mababa ang boses na saad naman ng ama niya at tipid ng umiti. Hindi kayo kailanman naging magulang sa akin. Wala kayo ng mga panahong kailangan ko kayo. At dahil sa inyo, takot akong magmahal kasi takot din akong magaya sa inyo. Hindi ko kasi alam kung bakit ako ang kailangan umako at magbayad ng kasalanan at pagkakamali nyo. But despite all of that, hindi ako naging katulad nyo. Hindi ko pababayaan ang anak ko at ang mga magiging anak pa namin. Aalagaan at mamahalin ko sila sa paraang alam ko. At gusto ko lang ding malaman yung maayos lang ang buhay ko at hindi na ako galit sa inyo. Wika ni Matthew, halatang nagulat ang mga magulang nito dahil sa sinabi niya. Hindi nyo kailangan humingi ng sorry sa mga pagkakamali at pagkukulang nyo sa akin. Pero pinapatawad ko na kayo kasi tama si Pam. Wika pa nga nito bago nakangiting hinawakan ng kamay ng babae na mas magaan sa loob na mabuhay na walang dinadalang sama ng loob. Dagdag pa nga nito bago muling tumingin sa mga magulang niya. Wala kayong dinaluhan kahit isa sa mga birthdays ko. Sa mga recognitions, graduations at kahit na anong mahalagang okasyon sa akin. Hindi ko kailanman naramdaman ang suporta at presensya nyo pero ayos lang. Hindi man kayo naging magulang sa akin, alam ko na naging mabuting magulang naman kayo sa mga kanya-kanya yung mga anak. Hindi nyo na rin kailangan pang maging magulang sa akin pero darating ang araw, ikakasal ako sa babaeng mahal ko at sana kahit na papaano makadalo kayo. Mahabang saad pa nga nito, kasabay ng pamumuo ng luha sa mga mata niya. Hindi naman nakasagot ang mga magulang niya na halatang gulat pa rin at nahihiya. Yun lamang po ang mga gusto kong sabihin. Mauna na po kami. Nakangiti pero naluluha ang mga mata. Nasaad pa niya. Aminado siya na magaan sa loob na patawarin ng mga to kahit pa hindi nga sila humingi ng kapatawaran. Magaan din sa loob niya na sabihin ng mga bagay na matagal na nga niyang dala sa dibdib niya at sapat na sa kanya yon. Anak, patawarin mo ko. Wika ng ama niya bago pa nga sila makaalis. Kaya muli silang natigilan at napalingon dito. Tama ka, hindi ikaw ang dapat na umako. Nagbabayad at nahirapan sa pagtataksil at pagkakamali namin. Sa kaduwagan ko na masirang pamilya ko. Ikaw ang nagdusa. Di ako kailanman naging mabuting ama pero maniwala ka. Walang araw na hindi ka kasama sa mga dasal ko. Na sana, nasa mabuting kalagayan ka palagi at patuloy mong maabot ang mga pangarap mo. Dagdag pa nga nito na siyang nagpangiti sa lalaki. Ang lola na kinalakihan niya ay ang mama ng papa niya kaya mas nakakagaan sa loob niya na marinig ito ngayon. Salamat po, sagot niya. At bahagya pang napalingon sa mama niya na ngayon ay tahimik lang at hindi nakatingin sa kanya. Nang mapagtanto na wala nga itong sasabihin ay muli na nga lamang siyang umiti. Mauna na po kami. Paalam ulit niya at tinaya na nga niya ang mag-ina niya paalis sa lugar. Okay ka lang ba? Mababa ang boses naman na tanong ni Pam. Nang nasa sasakyan na nga sila, ngumiti naman si Matthew bago tumango. Of course. Alam mo tama ka, sobrang gaan sa loob ng nangyari kahit na papaano para kung nabunutan ng tinik sa dibdib. Nakangiting sagot nito. Ano, ready na ba kayong makita ang bahay natin dito sa Maynila? Tanong nga ni Matthew.
Opo, Papa, may sarili po ba akong room? Kasi po, di po ba, sabi niyo po dapat po natutulog na po ako sa sarili kong room kasi big boy na po ako. Para po may privacy na po kayo ni Mama at kapag may privacy na po kayo, magkakaroon na po ako ng baby sister o kaya baby brother. Nakaiting tugon naman ng madaldal na bata. Kaya biglang naubo si Matthew. Si Pam naman ay sinamaan siya ng tingin. Kung ano-anong kalokohan ang tinuturo mo sa bata. Mahinang giit pa nga nito. Doon din naman tayo pupunta, diba? Sagot nito at ngumisi pa. Alam mo, gusto ko ng one big happy family. Ilang anak kaya natin? 12 kaya? Dagdag pa nga nito, kaya natawa na nga lamang si Pam. Baliw, ang dami kaya ng 12, gusto ko mga 4 or 5 siguro. Sagot nito, ang konti naman nun. Wika nga ni Matthew. Kaya sabay ulit silang natawa. But seriously, kahit na ilan pa ang maging anak natin, sisiguraduhin natin na magiging masaya ang childhood nila at mapupuno yun ng pagmamahal. Dagdag pa nga niya. Kaya nakangiting tumango ang babae. Pagkarating sa bahay ay agad na namangha ang batang si Matt Andrew sa laki nito, lalo na't may swimming pool pa. Kaya naman hindi na ito nagpaawat na maligo. At habang nasa Maynila sila, ay gumawa sila ng maraming masasayang memorya na magkakasama. Isinama nga rin sila ni Matthew sa kumpanya nito at ipinakilala sa mga empleyado niya bilang asawa at anak ng lalaki. Bagay na siyang nakakatuwa. Pagkatapos ng ilang araw, ay muli silang bumalik sa San Valentino. Tapos na ang renovation ng mansyon at kumpleto na rin ang gamit, kaya lumipat na sila doon. Natawa nang si Pamela kasi ay nagpasadya si Matthew ng pwesto sa harap ng mansyon para sa tindahan niya. Dahil doon ay naramdaman niya ang labis na suporta at pagmamahal sa kanya ng lalaki. Pagkalipas naman ng 2 buwang relasyon, ay nagpasya silang dalawa na mag-isang dibdib na. Simple ang naging kasal sa probinsya ng San Valentino, mga malalapit na kaibigan lang ang imbitado. Pero napuno naman yon ng saya at pagmamahal. Lalo na't gaya ng hiling ni Matthew, ay dumalo ang mga magulang niya. Doon ay nagawa ulit nilang nakapag-usap ng maayos, naging emosyonal man, ay naging maayos din naman ang lahat sa huli. At nanaig ang pagpapatawad. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa ni na Pamela at Matthew. Pero pareho naman silang masaya at sabay na natututo sa bawat araw. Ang nakakatuwa pa rito ay hindi nila pinatatagal ang bawat tampuhan dahil pareho silang marunong makinig. Hindi man nabuo ang panganay nila sa pagmamahal, pero sisiguraduhin nila na hindi mararamdaman ni Matt Andrew iyon. Dahil gaya ng pangako nila sa isa't isa, ay mamahalin nila sa abot ng makakaya nila ang mga anak at magiging anak pa nila. At pagkalipas ng mahigit 1 taon, ay muli silang biniyayaan ng isa pang anak. Isang baby girl na pinangalan naman nilang Matilda. Sa pagdating ni baby Matilda sa buhay na, ay tila mas lalo pang tumibay ang pagmamahalan ng pamilya na binuo nila. Simple man ang naging kwento, ay tiyak na kapupulutan pa rin naman ng mga aral. At una na doon, ang pagpapatawad. Marami ring natutunan sina Pamela at Matthew sa sariling kwento nila. Mga aral na alam nilang dadalhin at magagamit din nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin pa nila sa buhay na magkasama. At sana gaya nila, kahit na papaano, ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. At i-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po. Shoutout po sa mga sumusunod. Dolly Bedonia, Lolita Sikat, Avelina Bores, Josephine Abatayo, Rose Martinito, Mabel Sabug, Annie Hoson, Lorna Aguba, Emma Ruth Peniro, Maria Girly Gakutan,
Elia Evangelista Anderson, Editha Tiksay de Vera, Catherine Manadero, Veronica Di Maano, Dolly Bedonia Marites Nitura, Rosemary Floranda, May Vlog TV, Camindanao, Emelda Rico Hermoso, Ana Victoria, Emily Kinlog, Vane, Ellie Joy Perez, Bianca, Annie, Angelina Bondok, Berry from Canada, Rosario Saludsod, Ellie Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostonolito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lore Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Budimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioko, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, LV Candontol, Ray Land Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Loida Salon, Eli Calopre, Natalie De Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Otreo, Teresita De Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annalie Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Eli Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Theo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Morillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Presca Villa Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De Luna, Presbyteros, Rebecca Tezuka, Irene Denz, Maria Halog, Salvacion Manuel, Araceli, Jonah Losaria, Marilyn Babulia. Maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Thanks for listening!